Dear Tita El, gusto ko lang pong i-share ang kwento ng pag-ibig ko na akala ko tapos na. Pero kung totoong may forever, baka ito na nga. Ako po si Nika at may kababata akong itago na lang natin sa pangalang Miguel. Sabay kaming lumaki, magkalaro, pagkasabay pumasok sa paaralan at kasangga sa lahat ng kalokohan. Pero noong high school na ako, kinailangan lumipat ng Maynila ng pamilya ko para may tumira sa bahay ni Lola. Mula noon, social media na lang ang aming komunikasyon. Hanggang sa pagkatapos niya ng kolehiyo, lumuwas siya ng Maynila para maghanap ng trabaho. Doon muling nag-cruise ang landas namin. Nagkumustahan, nagkasundo, hanggang sa nahanap na namin ang isa't isa sa paraang hindi namin inaasahan. Naging magjowa kami, Tita El. Pero hindi lang yun. Sa paglipas ng mga buwan, dahil pareho naman kaming may trabaho at nasa Maynila, napagkasunduan po namin na magsama na sa isang bubong o mag-live-in. Ang catch, walang nakakaalam, lalo na ang magulang ko. Kala mo lang yun, alam ng lola mo yun, di ka lang minumumu. Tsareng. Iniwan mo yung bahay ni Lola para makipag-live-in sa iba. Ano yun, ha? Buti na lang na mayapa na si Lola. Kung hindi pa reste, anong ano nun. Ang kaluluwa nun, minumulto ka na nun. Nihila na nun yung paa mo. Ikaw talaga. Hindi pa ba payo? Sorry. Okay, balik tayo sa kwento. Balik. Oo. Ang akala nila, ginagabi lang ako ng uwi. Pero sa totoo lang, may sarili na kaming apartment ni Miguel. Akala ko masaya. Akala ko mas lalong lalalim ang relasyon namin. Pero dito ko rin natutuhan na ibang usapan na pala ang magkasama sa iisang bubong. Paano ba naman kasi, Tita El? Pareho kaming maiksi ang pasensya. Kung hindi type ng isang ulam, may tampong magdamag. Kung may na-late sa usapan, may sumasama ang loob. Konting bagay talagang pinag-aawayan. At kapag nagkasumbatan, akala mo walang pinagsamahan. Hanggang sa pareho na kaming napagod. Kaya, imbis na pilitin pa, pinakawalan na lang po namin ang isa't isa. Mahigit 1 taon kaming walang komunikasyon, walang chat, walang kumustahan, hanggang sa isang araw, kinuha ko ng kaibigan ko bilang ninang ng anak niya. Pagdating namin ng simbahan, naghintay muna kami dahil may naunang bininyagan. Habang nasa loob ng simbahan, biglang naglabasan na ang mga tao at sa gitna ng mga iyon, lumitaw si Miguel. May bitbit po siyang bata, Tita El. At umiiyak pa ang baby. Kasabay ng pagdaan niya, nagkatinginan kami at napatigil ako. Sa isip-isip ko, teka lang, may anak na siya? Diba, 1 taon pa lang kaming hiwalay? Niloko ba niya ako nun? Nakatulala lang ako habang siya abala sa pagpapatahan ng bata. Pero may ngiti pang pasimple siyang ibinigay sa akin. Ang kapal ng loko na nga, nakangiti pa. Hindi ko na kinaya. Kinuyog ko ng tanong nang magkaharap kami sa labas ng simbahan. Anak mo? Sabi ko. Tumawa lang siya sa akin. Ano ka ba? Ninong lang ako. Sagot naman niya. Nagpantig lang yung tenga ko sa mga haka-haka ko. At doon, nagkaroon po kami ng chance na makapag-usap ulit. Sinabi niya na 1 taon na kaming wala pero ni minsan ay hindi siya nagkaroon ulit ng relasyon. Umamin siyang may mga ka-fling siya pero wala siyang napagtutuon ng muli ng ganong klaseng atensyon.
At ako, ganun din, Tita El. Matapos magkaroon ng komunikasyon, parang may nanumbalik. Kaya nang tinanong niya kung posible pa ba, hindi na ako nagkunwari pa. And to cut the story short, ngayon po kami na ulit. Pero mas pinag-iingatan na namin ang bawat salita na mas nagiging bukas kami sa isa't isa. At masasabi kong natuto na kami sa nakaraan. Pero sana ang pagbabago, hindi po short term lang. Kaya Tita El, dasal ko, sana si Miguel na ang aking forever. Lubos na gumagalang, Nika ng Pasig. Okay, Nika ng Pasig, ang ganda naman ng kwento mo. Siguro it just goes to show na nababago ng panahon at ng maturity ng isang tao ang kanilang way of thinking. Habang umiidad tayo, marami tayong mga realizations sa buhay. And I guess that is what happened to you. When you guys parted ways at isang taon kayong hindi nakapag-usap at hindi nakapagkita, maaaring yun yung hindi ko masasabing healing, pero siguro yun yung time na pinoprocess nyong dalawa kung ano ba talagang nangyari. Kasi kung hindi talaga kayo meant to be, di, nung nagkita kayo, wala na lang. Nag-hi, hello na lang kayo, tapos na. Kaya lang hindi ganun ang nangyari. Siguro nga, nung una, na naging kayo at magkababata naman talaga kayo, baka naman talagang you really love each other. It's just that, maybe, nung first try ninyo as a couple, hindi pa kayo ganun ka-mature. Nobody from both ends wanted to give way. Gusto nyo, parehas kayong tama. Walang nagpapaubaya na, okay, I'm sorry. 'Di ba? Kasi minsan, sa pagmamahal, kasama yung pagpapaubaya at pagiging mature na kahit na alam mo namang kasalanan niya, o sige na nga para matapos na lang, sorry na, bati na tayo. Tsaka ka na lang bumawi sa iba. Sa iba niyong away. Charing! Kasama kasi yun eh. I guess it's part of it. And now na kahit pa sabihin yung isang taon lang kayong nagkahiwalay, siguro nagkaroon kayo ng mga realizations and mas matured yung inyong mga pananaw at isipan, kaya mas naging okay kayo. And hopefully, as you grow old together, and I pray that you do literally grow old together, as in, kayo nang magkasama habang buhay. Sana, babalikan nyo rin yung mga araw na hindi masyadong good para sa inyong relasyon, because it's because of that, misunderstanding at yung mga petty fights ninyo na naipon, it's because of those. Yun ang dahilan kung bakit mas stronger ang relationship nyo ngayon. It's from those mistakes na nag-away kayo dati, kaya kayo mas naging okay ngayon. Kasi yung next time, magkaroon man kayo ng argument, ng away, ng petty fight, alam nyo nang i-handle. Kasi natuto na kayo sa inyong mga pagkakamali. Siguro ang bottom line na lang dito is, never lose hope, or wag mong bitawan ng isang relasyon kung sa tingin mong ito na yung panghabang buhay mo na taong makakasama. For life. Hindi ba? So I'm happy for you. I'm happy for you. Di ba? Bonggang-bongga ka. Nika ng Pasig. And sana kayo na ni Miguel forever and ever.